bilis lang na live na ito. Kasi, well, as we can see, base dun sa mga iba-ibang mga na-issue na statements, kamakailan lang, nakikita natin na pinabubulaanan ang mga akusasyon na inirelease ni Mr. Madriaga laban kay Vice President Inday Sara. Nakakaano rin ano, yung mga ibang mga pangalan na binanggit niya doon sa kanyang affidavit ay sumasagot at sinasabing hindi totoo yung mga sinasabi niya. Again, we would like to point out, it is an affidavit. Oo. Pero parang sinasabi ng ibang tao, automatic it's evidence. Well, it is his testimony. Totoo yan. However, in the absence of corroborating evidence, he still has to prove. Kumbaga, these are bare allegations. Ibig sabihin, nang aakusa siya, pero wala siyang ihinandog na o inoffer na kahit anong evidence to corroborate his statements. Merong mga lumilitaw na pictures niya nakasama, well, one picture nakasama niya si VP Inday during her inauguration. Pero may theory si Miss Sas, Wagando Sasot, at sinasabing paano lalapit ng ganyang kalapit ang isang tao who was allegedly a fugitive from justice during that time. Okay. Um, Pangalawa, yung mga sina Colonel La Chica at yung ibang mga nasa PSG na supposedly dapat nakasalamuhan niya during the time na kiniklaim niya na siya ay nag-aayos ng VPSG o yung security ni VP Inday, sinasabing hindi naman siya kilala. So, again, right now, hindi masyadong nagigain ng traction yung akusasyon ni Mr. Madriaga o mga akusasyon ni Mr. Madriaga because aside from the statements made by people that he allegedly mentioned, that he mentions in his affidavit, katakataka din na halos lahat ng mga issue kay VP Inday ay tinutuhog niya. Confidential funds, corruption. So para mag-lead dun sa joint accounts, di umano, ni VP Inday doon sa kanyang with her father. Of course, hindi naman malalayo na isama din yung kaso na finine laban sa kanyang asawa tungkol sa mga magnetic lifters sa customs. Kung matatandaan natin, in 2018 pa lang, dinismiss na yung kaso na finine ni Sunny Trillanes laban kay Kong Pulong at kay Attorney Man Scarpio. Pero last year, 2024, ni-refile ni former Senator Trillanes yung kaso na yun. Ewan ko kung bakit, pero that's how it is. So, ay, salamat. Sabi ni Arichi, sabi daw sa Archdiocese of Davao, Marcos Jr. resign. Ayan. So, kung mapapansin din natin, medyo mabigat ang kamay dito sa comms operation na ito. Kasi nag-start yon. May Montulfo, may chismis-chismis na may dinadalaw daw si VP Inday sa kulungan. You know, it doesn't make sense para sa akin. Itong taong ito, na di umano'y dinadalaw niya, kiniklaim daw na bagman siya. Hello, kung bagman ka, you have a relationship pertaining to a crime, bakit haharapin nung principal yung kanyang bagman na malaki ang possibility na maraming mga witnesses? You can't go and visit an inmate and not be seen and not sign a logbook and not have some kind of evidence. Kasi may makakakita at may makakakita sa'yo. You can't keep that kind of a secret. Bakit naman sa dinami-daming pwedeng utusan ni VPISD, siya pa mismo ang pupunta sa corrections? Mabigat ang kamay nung nagpapatakbo ng operation na ito. Kasi yun na nga, chismis dito, chismis dyan. Aba, and suddenly, may mga trolls na. Suddenly, kinukuha na, inaano na, kung ano-ano na ang sinasabi ng mainstream media, sabay-sabay. At kung magsalita sila, as if totoo na. Wala man lang dun sa mga dumaan dun sa period na GMA is getting the position of so-and-so, chu-chu, chu-chu, ganyan-ganyan. Wala.
So, what does this smell like to you? For me, it smells like a very badly done media operation. It's a communications operation. Sabi ng iba, para mabawas-bawasan yung apoy o yung init na nanggagaling doon sa mga flood control projects. Kung matatandaan po natin, kini-claim ni BBM na siya ang nagsiwalat sa flood control projects, pero ang totoo niyan, ginagamit niya sana yon to help himself clean up, to help clean up his reputation, to make it look like may ginagawa siya when truth and in fact, kasalanan din niya ang flood control projects. Ang kabalasubasan, kumbaga, ng mga proyektong ito reached its peak of greed and obscenity during the Marcos administration. So ngayon, na kumbaga, it's not working in their favor ko. Ayan, kailangan ng media operation para si VP Inday naman ang magkaroon ng atensyon na ayaw, na nakatulad na nakukuha nila. So, kumbaga, ito yung problema nila ngayon. They're already suffering from a credibility problem. Sinasabugan na sila sa mukha ng kanilang flood control issues. At ang dami ng akusasyon sa korupsyon. At yung mga akusasyon, sobrang believable. Tapos, itong ginagawa naman nilang operation, parang cheap version ng Zaldico. Nung kay Zaldico. Meron din silang security guy, meron din silang mga deliveries, meron din silang mga corruption na issues. Diyos ko po, sabi ko, parang ano yan, ginagaya lang nila yung mga testigo o yung pagsasaksi ni Zaldico at saka ni Nagotesa. Pero sila, yung dun sa yung dun sa mga revelations ni Nazaldico and so on, people were riveted. Talagang may attention and kapani-paniwala. Ngayon na yung meron silang birada kay VP Inday, pagtatawanan sila. So, ewan ko, how are they going to come out the winner in this one? Ngayon pa lang, they put themselves into a spot where people are laughing at them. And not just because napaka-incredible ng kanilang mga paratang, but because it's so badly done. Kumbaga, is the Marcos administration now well known not just for the allegations of corruption and drug use, but for their ineptitude in trying to address their own situations? Hindi ba 2022 pa lang sinasabi na natin ang problema sa Marcos administration, every time merong paratang sa kanila, every time may issue, mataas ang inflation, mababa ang inflation, mataas presyo ng pagkain, tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas presyo ng kuryente, etc., etc. Ano yung pinaka-resolution nila para sa atin? Simple lang, another PR round. Mga statement, magpapakita si BBM somewhere, magpa-party si First Lady. They will try to fill up the headlines with alternative news or with news that are really just fluff pieces. Yung mga pang ribbon cutting type stories. Ay nako, but they never do any actual and real service. Naku. Totoo to, sabi ni Ma'am Nikita, expected na yan, mga baliw na nasa gobyerno. Oo, pero even if it's expected, we still have to push back. Bakit? Kasi kung di tayo magsasalita na they will think na okay lang yan, they will think that they can push even more. We have to push back. 'Di ba? Bago nga nag-umpisa itong mga chika-chika na ito na sinasabi nung Madriaga, kung ano na rin ang sinasabi nila tungkol kay VP. Una, nag-start sila dun sa bulong-bulungan tungkol sa pag-file ng impeachment. Pagkatapos, uy, milagro, biglang may nagsalita, biglang may witness, biglang may mga sumbong-sumbong. Itong taong ito, never naman na pag-uusapan na identified siya kay VP Inday. Yung claim niya na nagtayo siya ng parang ano ba 'yun, na isip
yung grupo niyang isip. Akala mo naman napakalaking grupo at napaka-significant. Ang dami-daming pro-Inday Sara na grupo who supported her both as when she could still make the decision to run for president and when she finally made the decision to run for vice president. Mga sikat itong mga grupong ito. Yung isip, well, we know it existed, pero we don't know how successful it really is. So, but even then, nung lumabas ang resulta nung sa kay VP Inday sa recently conducted na mga surveys, nung na-survive na naman niya, nung halatang-halata na naghahanap na sila ng ibang babato sa kanya at nire-rehash lang ng nire-rehash ang 125 million, ngayon ginagawa na nilang 600 million, na so-called confidential funds na halos lahat naman, except for about 73 million, ay na-liquidate na at tinanggap na ng COA. Ay nako, sabi ni Kambal TV, ang comms nila talaga obsolete na. Nasanay sila noon na wala pang open venue ng opinions on social media. Oo, nasanay sila na sila yung doon nagdidikta. Hi kay Ma'am Ermelinda. Hindi rin sabi ni Zia. Always naman talaga yung nag-backfire lahat ng negative na pinalalabas nila kay VP dahil wala naman naniniwala dyan sa mga DDH. Ito yung problema. Nakakampante tayo. Remember, baka naman hindi tayo ang audience nila. Baka ang audience nila international. Baka ang audience nila yung mga mahilig sa foreign intervention sa mga ginagawa natin sa Pilipinas, di ba? Good morning, Sir Romil. Hi, Sir Frederick. Sabi ni Lian, it's a serious accusation against VPISD pero wala man lang nagfa-fact check na ginagawa ng mainstream media. Latag ang storya agad. Grabe. Totoo yan. At surprise, surprise, sabay-sabay. Tapos yung mga trolls, makikita mo pa nga yung mga dun sa mga peke-peke na mga pages na putyo-putyo. Para-pareho ng sinasabi. Naku, diyan ako nagtataka sa kanila eh. Ano ba naman talaga? Kumbaga, if you're going to do something like this, at least do it with some measure of galing or talent or effectivity. Pero they're not doing anything like that. Talagang, they're going through the motions. Siguro kasi kahit yung mga trolls nila at kahit yung ibang mga media, hindi rin naniniwala talaga dun sa kwento. And so they're going through it half-heartedly. Ay sus Mariosep, Mr. Michael Cañete says, saan po tayo pwede magreklamo? Hawak po nila lahat, congressman, senator, almost lahat, pati Remulla, hawak pinakamataas na position. How can we push back? May pader, may bundok pa sa likod. Sir, bakit ina-assume mo na kailangan pa? We push back in comms. This is where we're good. This is where we reign. Dito talaga tayo panalo. Kahit nagbubuhos na sila ng pera into social media, hindi pa rin sila makagain ng traction. And dito natin na ipanalo si PRD sa social media. Bakit? Kasi kahit yung mga media na traditionally ayaw sa mga Duterte, they have to agree with us. Why? Because we make sense. And here's the difference, sir. The difference is in 2022 or in 2023, bago pa lang nila ino-oppress si VP Inday, and sunod-sunod, malakas pa si BBM because people still trusted him even if that trust was rapidly diminishing. Fast forward to today, may trust pa ba sa kanila? And you think that's not a win? You think natatalo tayo just because of that? Just because sa tingin ninyo walang masumbungan? Some of the systems they put into place precisely because dun sila malakas. So bakit tayo pupunta dun sa lugar kung saan sila malakas? Di dun tayo sa lugar natin kung saan tayo ang malakas. Kasi you're setting yourself up for a loss. Bakit ka pupunta dun sa mga sa sistema na you know that they can rig or you know that they have profound influence? Kaya ka naninigan ng ganyan because you choose precisely the systems where they want you to go. Ano yung sinasabi parati ng administrasyon kay Zaldico? Umuwi ka dito, go through the channels, file your case. Bakit gagawin ni Zaldico yan? Why will he go exactly where his enemies want him to go? And that's the reason
you feel so frustrated because you are pushing for the exact same systems kung saan sila malakas. Take a cue from Zaldico. He's doing it right. Di ba? Bakit dun siya pupunta? We're about to go out for dinner Are we going na? in a bit. Okay. Setting up the dogs. Thank you, Kai. So, again, don't be discouraged. Don't be frustrated. Every day that VP Inday Sara survives is another day that she gets to fight back. Every day that she survives is another day that she gets stronger. Because the closer we get to 2028, the weaker the Marcos administration becomes. Sabi ni Arnel, si Boying secret weapon nila na hindi secret. But there is only so much that the ombudsman can do. Even if matalo tayo sa ombudsman at fina-file sa Sandigan Bayan yung mga yan, may Supreme Court tayo. And how many times have you counted na nanaig tayo sa Korte Suprema? VP Inday won her impeachment case in the Supreme Court. The Supreme Court is taking an interest in the habeas corpus cases. They ordered the return of the PhilHealth funds. Sino may sabing wala tayong pupuntahan? Sino may sabi na na natatalo tayo? Remember, the goal of VP Inday, all she has to do is survive. Kaya yung administrasyon, bakbak ng bakbak sa kanya. They have to do so much work, pero si VP Inday, all she needs to do is survive from day to day until 2028. Di ba? So, babalik po ako mamaya. This was only supposed to be a short live. So, magkita-kita po ulit tayo later on. Magla-live po tayo ulit. Sa tinanong ni Tom Takumi, bakit walang CA confirmation yung appointment ni Recto? Pwede pa naman siyang hindi ma-confirm until the recess. So, pag nag-recess na hindi pa siya nako-confirm, kailangan siyang i-reappoint. And he can only be reappointed once. Pagka hindi siya na-appoint the second time, then, ayun, hindi na siya pwede. Okay, so maraming salamat. We'll see you later, promise. Dahil mabilis lang talaga tong live na to. See you later. I just have to go out to dinner.